And for today's episode, ang pagbabalik ng ating mini camper van na matagal na nawalay sa atin. Oh God, I miss you. At meron tayong gagawin na first time lang din natin ma-experience, ang manghuli ng pugita. Ay, sa wakas, nakahuli din. Ay, kinuha mo na sa balde. Hindi mo huli. Oh, wait, bro. Octopus boy, kumahan. Serious lang. Nadikit talaga siya, mahal oh. Laki niya, laki. Mga pugita na napupulot lang sa harapan ng Camp Sitio Tangal. Kinamoy lang to. Kung ako makakita ng ganito, hindi ko siguro madadampot. Oh. Pumupulo po to sa ano, sa kamay. Yan ang mga dapat yung abangan. Ano, kaya pa? Ha? Sakit talaga ko. Nakakapagod. Sasabayin pa ng traffic ng Metro Manila. Kaya natin to. From Nueva Vizcaya to Cubao. To Palawig, Zambales. Let's Go! Ang lakas mo para sa mundo ng mga tao. Oh, mauntog ka. Okay na yung mga Hindi talaga. Ang bigat ng mga bit-bit namin. Ano, kaya pa? Kaya niya ulit. Pag nasa syudad ka, ramdam mo na parang lahat na nasa paligid mo nagmamadali, parang ganun. So tayo, naapektuhan tayo nagmamadali. Pero sa totoo, hindi naman tayo nagmamadali. Pero yung feeling ng nagmamadali, nandyan. So tara na, magmadali na tayo. And welcome back to another episode. Babalik ulit tayo ng Palawig, Zambales para sunduin ang ating camper van. Ako nang alam po dyan, 9:30. Sir, pwede po bang ilapit ko na po yung gamit po dito? Kumukuha na kami ng ticket. Palawig. Pwede na, dalhin ko na dito, no? Oh, sige po, salamat. Umalis kami ng alas 7 ng umaga sa Nueva Vizcaya. Dumating ng Cubao ng alas 3. Power station. Bili, ihi ako. Mula Cubao hanggang Palawig, Zambales, 5 hanggang 6 na oras. Ayun, merong saksakan. May USB ports. Pinaka-favorite word ni Prisha. Victory! 6 na oras na biyahe. Alas 7 ng gabi ay narating na namin ang Olongapo City. Mamili muna ng mga pasalubong. Para sa mga hindi sweet dyan, kumain din ng donut tulad ko. Bugot na. Fresh bugo. Ng Olongapo. Wala tayo sa LRT ah. CR tayo sa Shell. Excited na ako magbalik buhay dagat. 2 oras na. Victory Liner. Ngayon meron tayong 15 minutes para mag-stop over, mag-jingle all the way. Pwedeng kumain, ganyan. Tapos diretso na yung biyahe na yan. Straight to Santa Cruz yan. Gusto nyo na may maikling kwento kung paano nagsimula ang Victory Liner? Sa pinakaunang bus ng Victory Liner, hindi siya pampasada. Service siya ng mga militar dati. Nauwi sa naging pampasada na siya na bus. After ng purpose niya na gawin siyang service ng mga army ata o during matagal na panahon na. Ayun, hanggang sa nadagdagan ng dagdagan. At lahat ng mga Victory Liner is lahat pa norte. Wala silang pa south. Kasi sabi nila, kumbaga sa pelikula, sa iyo ang Cavite, sa akin ang Bulacan, parang ganyan. Sila, sa inyo ang south, amin ang norte. Kaya lahat ng Victory Liners ay nasa norte lang. At yung unang bus ng Victory Liner, hindi ko lang alam kung saan station ha, kung andito ba sa Olongapo, kasi dito kasi nagsimula talaga yan eh, sa Zambales, sa Olongapo. Yung pinakaunang bus na yun, naka-display pa rin yan dito. Yun yung hahanapin natin sa susunod. Kung magagawin mo tayo ulit ng Olongapo at mayroon chance na makakita natin yung unang bus ng Victory Liner, hahanapin natin yan, papakita ko sa inyo. Nag-exist pa rin hanggang ngayon yun, naka-display yun. At nakabalik na nga tayo ng Camp Sitio Tangal. Maaga tayo nagising. Kaya na-timingan natin ang mga lokal na nagtitinda ng mga seafood. Patingin ako niyan bro. Tampa. Masarap ba yan? Ang mga seafood na to ay nahuhuli lang dito sa tapat ng Camp Sitio Tangal. Kunin natin po to. Itong tatlo po. Monster of the sea yata. 150 ang crabs. Good morning. Isa to sa mga ginagawang hanap buhay ng mga lokal. Ang manguha ng seafood sa karagatan at ibenta sa mga campers. Mahal, papayagan mo ako. Magayak mula bundok hanggang dagat. Bye-bye. Ano ba? Ano ba? Ano ba?
Hindi ko nga alam kung marunong ako magkayak. Kaya mo yan. Kaya yan? May life vest. Magla-live fest ako? Oo, may life vest tayo. Ito, minado ako. Medyo takot ako ngayon sa ganyan. Pero sige, gawin natin. For the first time. Ano pang naging boy first time ako kung takot ako gawin yung mga ganyang bagay? Mauwi ito sa tatalon tayo sa helicopter. Good morning, bro. Morning, bro. Good morning, Boss Joe. Good morning, bro. Wala pa sa hulog to. Mahal. Good morning. Papasok pa na yung ulirat niya. Si Prisha may panaginip daw. Kanito? Wow! Eh di masalalang hindi magiging totoo yung panaginip mo. Kasi naminto. Wow! Ganon? Yung ganong malaking alon, tapos biglang huminto? Ay, panaginip daw kasi niya mga first timers, tsunami. So paano nga ba nagkaka-tsunami? Kailangan muna ng malakas na lindol. At kapag pagkatapos ng lindol, pagkatapos ng at least kalahating oras, lahat ng tubig ay nihigop ng karagatan. Doon na kayo matakot. Doon na kayo lumikas. Lumipat na kayo ng ibang planeta. Dahil babalik yun. Kaya, maging mindful tayo. Pero yung sinasabi niya, panaginip niya malaking alon na huminto daw gumanon. Nag-freeze ba ng post? Malabo yun, mahal. Bilising ka na, magkape na tayo. Nakabalik ka na sa iyong paboritong lugar. At hindi lang yon, meron pa daw siyang isang panaginip. Kasama ko yung papa ko dito sa Sitio Tangal. Tapos, ano yung malaking ngetsyo namin. Naka-life vest ako si papa hindi. Tapos sila, nandito kami kompleto. Tayo. Pero hindi ko na nakita, after nun, hindi ko nakita si papa. Nagre-rescuehan na. Sabi ko, asan papa ko? Eh kahit alam ko naman sa panaginip kung patay na siya. Parang hinahanap ko pa rin siya. Papa's girl ka eh. Oo. Shout out kay Cam, bumalik ka na. Ay, ano pala, congrats pala sa bagong mo, sinilang na anak mo. Ayun, oh. Sana maging ninong tayo dyan, ha? Ninong tayo niyan. Good morning. Good morning. Manghuli lang kami, bro. Pangantanghalian natin. Nax naman, confident eh, no? Okay, good morning mga first timers. Welcome back to Camp Sitio Tangal. Bakit andito tayo? Kasi syempre, mahal natin ang lugar. Pangalawa, si Watod ay nasa San Marcelino lang, malapit lang yun dito. Kaya abang inaantay natin, siguro anytime naman pwede nang pick upin yun, pero hindi natin pwedeng madaliin eh. Hihinga muna tayo dito. Pupunta tayo ng karagatan. Experience natin ang manguha ng octopus. Sana merong mahuli para pandagdag natin sa ulam na binili natin kanina. Masarap yan? Yep. Parang siyang tulya lang? Oo. Good morning to you, Mr. Ian Franklin Adventures. Kasama ang kanyang classic na... Ang tawag mo dito, bro? Bag na lang, bro. Bag na... Wala pang pangalan sa ngayon. Ba't mo ako pinupo pag naka-on yung video? Huwag mo akong pupunin. Wala pang pangalan. Wala pang pangalan. Ito yung ano niya, yung bag niya na ginagamit ng travel. Tapos ngayong mamumulot kami ng mga pugita dito, eh, dyan namin ilalagay. Di ba nakwento ko sa inyo mga first timers na dati, na kapag bare months, lalo na kapag malapit na yung December, papasok na yung December. Tamilok. Tamilok. Dito sa harapan ng Camp Sitio Tangal, itong parang natutuyo na to. Ikikwento ko muna kung bakit natutuyo to ng ganito. Kasi may breakwater dito mga first timers. Kahit na sobrang laki ng alon dito, sumama ang panahon, pag narating niya, yung pinakadulo nitong parte ng dagat na to na natutuyo, wala yan, wasak yung alon. So dadating dito sa Camp Sitio Tangal, hindi na ganun kalakas yung alon. Sana talaga. Kasi kaninang umaga, pagmulat ng aking mga mata, ba't gano'ng salita? Kaninang umaga pagkagising ko, marami na kasi mga tao dito, namumulot ng mga shells, eh baka nadali na ba yung mga pugita. Kaya mamaya kapag may nag-ikot dito ng nagtitinda ng pugita, hihingi na lang natin. Alam mo bakit? Bakit? Kasi sasabihin ko, dapat yan yung pugita pupulutin namin ngayon, naunahan nyo kami. Yan ang kagandahan. Safe ang harap ng karagatan ng Camp Sitio Tangal, lalo na sa mga bata. Siyempre, pamilya ang pumupunta dito kasama yung mga bata. So,
isa yun sa mga dapat ipag-alala, yung safety ng mga bata. Pero dahil nga ganito yung harap ng Camp Sitio Tangal, wala tayong dapat ipag-alala. Oh my God, first timer, so nakahuli ako ng gito. Hindi pala nakahuli. Naipit ko ng bato, nakahuli ako. Nahilo ko. Ay! Il. At kapag tuyo itong harapan ng Camp Sitio Tangal, maraming mga shells, maraming kung ano-anong pwede kayong mga crabs na maliliit. Ano? YBS baby. Kanina yung binili natin, yung mga crabs na ganon, kalalaki. Dito lang din yung nahuli, dito yung napulot. Bro, ito bro, nakakain to? Sana makakuha tayo. Kahit 10 gita lang oh. Nakakat yun? Oo. Tama na pala yung reaksyon ko. Paano tayo makakahuli? Ang ingay natin eh. Kung makasigaw ako eh. Mapulot ni nanay, yung isang lokal dito. Ginagawang hanap buhay ang pamumulot ng mga shells dito at binibenta rin sa mga lokal. Ito, saan? Oh, yun po ah. Medyo mailap ang mga pugita. Dami man ng uban bro. Pero okay lang kasi napakarami naman mga shells sa mga napulot natin. Kinakain yan eh. Bye! Dagdag pananghalian na to. Ito, legit na coconut crab to. Ayan. Oo. Ito yung coconut crab. Ay, di ba siya? Mukha lang siya coconut crab. Yung coconut crab hindi talaga kinakain mahal. Ayun o. Masarap to. Sobrang tigas lang ng mga shells niya pero yung loob niya, hindi siya deadly ba? Pagdating sa mga aligi. Okay, in charge tayo sa pagluluto ng crabs. Tinutulungan tayo ni Aquaman tsaka ni Bro Joms ng paggawa ng traditional na lutuan. For the experience, para may iba, di ba? May kala naman kami dumaayos. Gagawa tayong ganito, di ba? Okay, let's go. Nasaan na yung aking laing? Saling. Don't worry about the things. Hi ka na niya mamaya. Valentine crab. My favorite. Hinahalo na ko rin. Kinamay lang to. Kung ako makakita ng ganito, hindi ko siguro madadampot. Oo. Kumukulo po to sa ano, sa kamay, di ba? Alright, stop over muna tayo mga first timers. Panibagong araw. Ako ay galing ng Malolos, Bulacan para pick upin yung ibang parts ni Wato dahil ngayong araw ay pupuntahan na natin siya at nagbigay din ako ng time para sa anak ko para mabisita ko rin ba. Walang pinagbago. Busy ang daddy, busy ang anak. So, huwag kayong mag-alala at na iintindihan niya ng anak ko. Medyo sa ating mga tatay lang medyo siyempre mabigat yun. Kaso kailangan natin magtrabaho Tanghaling tapat na tayo ay bumabiyahe. Binabaybay natin ang kahabang highway ng Lubao, Pampanga and approaching na tayo sa Bataan. And then maghahanap lang ako ng Suzuki 3S shop kasi nga napansin ko yung motor natin ay paupod na rin yung brake sa harapan. Kailangan kong mapalitan. Kaso nakakatatlong Suzuki 3S shop na ako. Out of stock yung brake pads ng Suzuki V-Strom 250 natin. So hoping na bago tayo makating na Zambales ay meron tayong makitang Suzuki 3S shop na may available na brake pads para mapalitan natin. All goods pa naman, makakapit pa rin naman yung preno pero kailangan palitan. Ganito lang ang takbo ng buhay dito sa Camp Sitio Tangal. Kapag maraming mga guests, busy ang lahat. Pero kapag konti, ay gumagalaw pa rin ng parang namumuhay ka lang din sa bakuran mo. Mahal, meron akong good news sa'yo. Si Watod, ready to pick up. Wow! Yay! Yay! Magkaka-camper van na kami ulit. Mahal, pag weekends mahal, magbenta tayo dito. Hindi po, yung noodles na ayaw mong kainin, mahal. Yung Pinoy na noodles. Ang pinapaluto ko sa'yo na ayaw mong lutuin sa akin. Mami? Mami na! Lomi! Every weekend, mahal, oh.
CST Slow Me available every weekend. Diba? Luto ni Boy first time. Per order, 650. No, tatapatan na naman natin yung kikitain ng DPWH nito. Diba? Dapat angat, no? Maganda ang buhay sa madaling paraan. Yung gaganda yung buhay mo dahil sa panlalamang mo. Time check, 4:45 na ng hapon mga first timers, at nakakatuwa kasi makukuha na natin si Watod anytime. Hindi naman sinasabi sa akin ni Brodax na pwede mo nang kunin si Watod, pero kanina kasi yung message niya naramdaman ko na akala ko dito ka na dediretso. So ibig sabihin nun, pick upin na pwede nang pick upin si Watod. So since na nandito naman na tayo, maglalagi muna tayo sa Zambales sa mga susunod natin mga vlogs, kasi nga napakadaming pwedeng puntahan, ang daming mga nag-i-invite sa atin dito na pasyalan natin yung mga lugar nila, yung mga campsite nila, yung mga beach nila. So since na mag-Philippine loop naman kasi tayo sa Feb, medyo hindi na muna tayo lalayo-layo, no? At nasa paraiso naman tayong probinsya ng Zambales. Kadami natin pwedeng gawin dito, no? Parang para sa akin, di ba? Tinatawag ko to na the home of van life ba, ang Zambales. Kasi para siyang Palawan Sa Zambales, may ilog, may kabundukan, may karagatan, may mga ano tawag dito? May mga bukal. May falls ba dito, Boss Jo? Meron. Oh, may falls din dito. Pamukok. Dito rin sa Palawig meron. Oh. Parang napakayaman ng Palawig pagdating sa mga ano, no? Sa mga pasyalan ba? Yung isa traverse pa lang. Hoy. Kakayanin ko ba 'yun? Tingnan natin. Inaalok ako ni Boss Jo yung mag-traverse daw kami ng galing daw sa bundok. Kulang pa ba yan? Magkakayak daw kami sa ilog hanggang sa makababa kami ng karagatan. Ilang oras yun, Boss Jo, na palutang-lutang tayo sa tubig? Siguro mga 3 or 3 2. or 2 hours? Hindi ko pala ito tayo pa lang yung unang gagawa. Safe naman yun sa mga buhaya, wala naman, no? Sa kabisita rin yung buhay namin dito. Sila carnivore, vegetarian. May GoPro ka, wala. At syempre hindi mawawala ang merienda tuwing hapon. Kumakagat-kagat na lang yun. What you cooking, my brother? Ano tawag dyan, my brother? Ginanggang. Ginanggang. Sa ano bro, sa Barobo, ano tawag dyan? Ano yung saging yan na iniihaw na nilalagyan ng margarine? Saging saba. Karnaba. Kardaba. Sa atin. Saba. Saba. Sa Mindanao lang maraming ganyan. Sir Pepe, di ba yung ginanggang? Ah. Yung tawag nito? Tinutuhog. So, tutuhogin sa Brokbakan kayo dalawa. Kung maamoy nyo lang yung aroma nitong habang iniihaw tong saging, matatakam na kayo. What's up mga katindi? Tado! At dahil low tide na naman, susubukan ulit natin makapulot ng pugita. Pochoy! Halika na! Kukuha natin yung octopus! Halika dito! Hindi namin titigilan hanggat hindi kami nakaka-experience na makakuha ng octopus dito sa tapat ng CST. Hanggang sa makuha natin yung goal na yan na maka-experience tayo o makadampo tayo ng octopus dito. Pero kasi maaga pa lang, yung mga lokal kasi namumulot na dito ng mga shells Lalo na to si Kuya Paeng. Kuya Paeng! The master octopus right there. Jean! Talaga naman! Ang kaibigan nating si MotoGP, napaka-inosente pagdating sa mga yamang dagat. Ano to? Electric eel. Pagpasensya nyo na po tong lalaki na to City boy kasi yan Ano yung parang bilog na may mga galamay? I can't remember when we used to be. Something didn't care. But anyone but you. At kapag araw mo, ang mga pugita nagsilabasan. Ay, sa wakas, nakahuli din! Ay, kinuha mo na sa balde. Hindi mo huli. Hindi naman go. Malalaman. Hawakan mo. For the experience. Kinikilabutan ako! Ay, nagsasabi! Octopus yan? Ayan yung octopus. Oo. Hawakan ko. Ito. Kaya ko to. Oh. Alam!
Makakapit bro. Wala, pumasok na. Bato, angat mo bato. Wala na bro. Angat mo bato. Wala na, hindi yan maangat. Wala, pumasok na. Yun na. Kanugon. Yan ang saang. Knock. Who's there? Saang. Who? Saan? Saang ako nagkamali. Siyempre, pangalan niya yun eh. Ang hirap niya tanggalin talaga, promise. Yan, Pugita! Magsirit ka naman, magsirit yan. May huli tayo, guys. Nakatingin ba si ate? Tete, ilagay mo dito, Tete. Sabay bait-baitan agad ano? Sabay bait-baitan agad. Nakakakuha din tayo ng pugita sa timba ng iba. Yung mga napulot na pugita ng mga lokal, binigay na rin sa amin. Ayan, shoutout kay Ate Maylin na meron siyang Ay, napulot kayong ganito. Oo, kabaliktaran niya. Yan yung kabayaran. Tumulot tayo ng shell. Kaya dahil kay Ate Maylin, ayun na-experience natin na magkaroon ng pugita experience dito. Ulin niya yun, binigay niya sa atin. Sharaw-araw. Ano kayo? Tulungan niyo ako maghumanap ng Pugita! Hindi, iyak ito. Isang iyak ng iyak, ayaw mo eh. Ay, blood na naman. Ay, ito, octopus! Wait! Octopus! Ay! Ayan o, octopus. Ah! Oh wait bro. Hindi bro. Hindi ko napapayagang lumagpas yan. Octopus boy. Octopus! Hindi naman sa pagmamayabang guys. I'm the real octopus man. Nakahuli lang. Octopus master. Bachelor of Arts major in Ocean. took up 5 years in college for the master of 4 years in mastering octopusing. Ito, mahal. Experience lang. Nadikit talaga siya, mahal. No, matatanggal ka yung ulo, mahal. Matatanggal ko na yung ulo. Yan ang pang Guinness World of Record. Hindi yung maglakad ka ng Pilipinas. First time nakahuli ng pugita. Nakakataod ba? Octopus ulit! Nawala. Oh, Hindi ko alam kung ano yan. Nakakain ba yan? parang kabibi. Hindi naman nakakain yan. Kaya nga, maliit lang siya. Maliit na kabibi. Anong tawag sa maliit na kabibi? Ha? Mali. Kababy. Wala tayo makulumang At kinabukasan nga ay pumunta na tayo sa J-Dax Auto Works. Dito yan sa Castillejos para sunduin na ang ating camper van. Itong pinagawa natin dito sa kaibigan natin kay Dax, ano to, lahat pang ilalim. So ganito pala yung itsura ng tie rod. Wala kung paano to. Yung basta gumaganon-ganon yan, magkabilaan. Okay, bibigyan na rin to. Products, ang nag-iisang kulang ko. Tama ba yan? Yan, tama yan. Shopee Racing lang tayo eh. Sa Shopee ko nabili. May isang pan mo. Nagpa-schedule na siya, nabili na rin siya lahat ng kasi alam niya nandito nga si Watod. Naka-schedule siya. Nagpaayos din siya ng pang-ilalim niya? Pang-ilalim. Dahil nga naano niya si Watod na nandito. Pumunta rin siya dito. Eh di nakita niyo si Watod? Nakita niya. Nakita niya. Medyo nainggit siya. Kaya talaga first timers tama yung ginagawa nyo. Kung ano yung pupuntahan ko, sundan nyo. Kung saan ka magpapagawa, ano kayo magawa? Diba? Para isa lang tayo ng bundong ginagalawan kahit na hindi naman tayo nagkakasama. Watod? Ay, medyo magulo yung loob ng ating van. Kasi nga, inaayos natin eh. Watod, I miss you. Shoutout nga pala sa sa Camp Together. Kasi nga si Watod iniwan to doon kila Bro Inc sa Pangu Base Camp. Nakita ko sa post nila, Camp Together na page siya, yung kasamahan natin na sa camping. Tawag dito, sila yung nag-drive mula sa Pangu Base Camp papunta dito sa J-Dax Auto Works kay Watod. J-Dax Auto Works. Sabi, na-miss ko si Watod. Nakaka-miss talaga yung van. Parang tatlong linggong nawala sa piling natin si Watod.
Nakakamiss din siya. Pero at least ngayon, okay na yung ilalim niya. Na-check na. Tapos yung hinarid natin dito, eh, idadagdag na lang yun para kahit na dumaan tayo sa lubak-lubak, hindi na yung tulad ng dati na gumagalagal ba, yung maingay ba, sobrang umalog-alog na. So, all goods na. Ikakabit yun ni Brodax. Papakabit yun sa kanyang mga tao. And then, all goods na si Watod. Wala nang clip-clip yan. Screw talaga yan para wala talagang kawala. Ang ibig sabihin nun ay matitirahan na natin si Watod ulit. Ayan, diba? Tsaka yung roof tent natin, wala na, hindi na yan babalik. Talagang ano na yan, final na yan na kumbaga hindi nyo na makikita si Watod na merong roof tent. Pero meron kayong dapat abangan. Okay? Papalit na rin tayo ng roof tent. Ano pala? Onin, yung mas malaki-laki. Kita-kits bukas. Nay, thank you po Ate. Thank you. After ng mahabang panahon, more than 3 weeks ang alam ko, yung ating camper van ay okay na. So maraming salamat mga first-timers sa pagsama sa vlog natin ngayon. Life is good, LIG, League, let's go. Magkita-kits tayo sa next episode natin. Back to van. Watod!